So what's up guys, ito na yung part 12 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung conditional statement. Ano ba yung conditional statement? From the word itself, conditional statement. So ibig sabihin, dito natin dinedetermine yung condition kung pasado siya or hindi. Sabihin natin example, bigyan ko kayo example. Halimbawa, naghahanap ako ng machong lalaki. So kung hindi ka macho, hindi ka pasado sa condition ko. Example pa, sabihin natin, naghahanap ako ng kailangan matalino. So, kung matalino ka, pasado ka sa condition ko. So, ito gagawin mo since pasado ka. Kung hindi ka pasado, ito ang gagawin ko para sa'yo since hindi ka matalino. Yung ganon. So, kung mapapansin nyo, merong comparison na nagaganap. So, paano natin siya itatype sa Java natin, dito sa IDE natin? Ang word na ginagamit natin dyan ay, ayan, i-comment ko, ay if. Yan, if, tsaka else. Yan. Meron ka, if, else. So, kapag macho ka, if you are macho, then, gusto ko buhatin mo tong malaking bato na to. Ngayon, kung hindi ka macho, yun ang else. Else, kung hindi ka macho, siguro, ang gawin mo is tumakbo ka na lang. Ganon. So, bigyan ko pa kayo ng example. If babasagin yung binubuhat nyo, ingatan nyo. Else, kung hindi siya babasagin, ibato nyo. Joke lang. Pero pwede yan, ibato nyo. Ganon. Gets nyo ba yung gusto kong i-point out? So, ang tawag dito ay yung conditional statement. Conditional statement. So, yan yung conditional statement natin. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng example. So, dito tayo sa line 6 na to. Sige, gagawa ko dito ng example. Sabihin natin int jersey number. Yan, jersey number. Kapag ang jersey number natin ay 23, syempre, kilala na natin yan. Si Jordan yan, mga nanonood ng basketball. 23. Ilalagay ko dito sa conditional statement natin if, or ibig sabihin ng if, kapag ang number natin ay 23, okay, kapag ang jersey number natin ay 23, yan. So, ito yung syntax niya. If, tapos maglalagay ka ng parenthesis. Sa loob ng parenthesis, andyan yung condition natin. So, kung lalaki ba siya, kung macho ba siya, kung babasagin ba siya, dyan natin nilalagay yung condition natin. So, tatanungin natin, dyan tayo magtatanong kung lalaki nga ba siya, kung alcohol ba siya, kung nakakalinis ba yan ng germs, mga ganun-ganon. So, lahat ng mga question is dito nilalagay sa parenthesis. Andyan yung condition natin. So, tapos, meron kang dito ang curly braces dapat. Open curly braces, close curly braces. Tapos, sa gitna niyan, enter nyo para mapunta siya sa baba. So, itong open and close curly braces na to, ito yung code block natin. Sa code block, lagay ko code block. Yan, code block. Sa code block na yan, dyan tayo naglalagay ng code, syempre. Ibig sabihin, dyan natin ilalagay yung gusto natin gawin kapag nasatisfy natin tong condition na to. Kung mapapansin nyo, meron din ditong curly braces, no? Dito sa may public class main. Tapos kapag kinlik nyo yan, nag-highlight tong curly braces dito. Ibig sabihin, yan yung kapartner ng curly brace na yan. So, ito yung opening niya, ito yung closing niya. So, yan yung code block ng public class main. Meron din dito, open na curly braces. Pag kinlik ko, ito yung nag-highlight. So, ibig sabihin, yan yung code block ng public static void main. Ganon din dito sa if, kapag kinlik nyo to, nag-highlight siya. Ibig sabihin, yan yung code block ng if statement natin. So, code block, dito sa loob ng code block natin, gusto kong sabihin na kapag ang jersey number natin ay 23, sabihin natin na si Jordan yan. Si Jordan yan. Idol ko yan. Yan. Si Jordan yan, idol ko yan. Pero makikita nyo, meron siyang red. Bakit? Replace equals with dalawang equals. Bakit? Ano ba meaning nun? Kasi kapag isang equals lang siya, ganyan lang siya, isang equals lang, ang nangyayari dyan is parang ina-assign natin yung 23 dito sa jersey number, which is basically ito lang siya, jersey equals 23, di siya naiiba dito. So, ina-assign natin yung 23 sa jersey number. Hindi natin gustong gawin yon. Ang gusto natin gawin is i-compare natin yung kaliwang value
sa kanan na value. So, paano natin gagawin yon? Yun nga, kailangan natin gawin yung dalawang equal sign. So, yan, dalawang equal sign. Ibig sabihin, compare na yan. Iko-compare mo yung kaliwa sa kanan. So, itong kaliwa natin, basically, ito yan, 23. 23 yan. So, kapag ano yan, 23 equals 23. Tinatanong natin, ang 23 ba to, ang 23 na to ay equals ba sa 23? Oo. Kapag oo siya, tatakbo to. System.out.println. Si Jordan yan, idol ko yan. So, try natin. Si Jordan yan, idol ko yan. Nakikita nyo, di ba? So, sabihin natin, iba ang jersey number. Sabihin natin, ang jersey number natin ay 30. Tignan natin. Makikita nyo, hindi na siya tumakbo. Kasi hindi na nasatisfy yung condition na ang jersey number natin ay 23. Ang tatakbo na dyan ay yung else statement. Since hindi tayo naglagay ng else statement is wala tayong patatakbuhin na code kapag hindi gumana tong condition dito. So maglagay tayo ng else statement para mapagana natin yung code natin kapag hindi na satisfy yung condition natin. So sa else, hindi nyo na kailangan maglagay ng parenthesis kasi obvious na siya na kapag pumalpak to, eto na ang tatakbo. So kaya hindi na kailangan ng parenthesis. So dito, sabihin natin dito na system.out.println, lagay natin, hindi yan si Jordan. Hindi ko yan idol. Yan, galit na galit. So, iraran ko. Try ko ulit. O, tumakbo nga. Hindi yan si Jordan, hindi ko yan idol. Tumakbo yan kasi iba na yung value ng jersey number natin, 30 na. Hindi na to na-satisfy. Pag hindi na na-satisfy to, ito na ang tatakbo, ang else. So, try natin, ibang number naman, 10. Try natin. Hindi yan si Jordan, hindi ko yan idol. So, ganun pa rin. Kasi nga, 10 ay equals ba sa 23? Hindi. So, ibig sabihin, ito na itatakbo. Itong else na to. So, sige, magbigay pa tayo ng example. Ano bang magandang example? Pwede naman tayo magdagdag ng conditions, no? Sige, yun yung example natin sa susunod. Magdagdag tayo ng conditions. Sabihin natin 23, si Jordan. Kapag jersey number 24 naman, si Kobe. Pag jersey number 11 naman, si Kyrie. Pwede yon. Pero, imbis na mag-i-if ka, else if ang gagamitin mo. So, every time na gusto mo magdagdag ng condition, else if ang gagamitin natin. Else if, tapos parenthesis, same na syntax. Ganyan din. Pero may else lang sa simula. Else if, ganyan. So, dito, sa loob ng parenthesis natin, condition natin, jersey number, kapag 24, ang ilalabas natin ay si Kobe yan. Kasi 24 si Kobe. Kobe. Tapos copy-paste na lang natin. Yan, copy-paste. Dito naman sa susunod, si Kyrie, pag 11. Si Kyrie yan. So sige, try natin mag 24 dito sa jersey number natin. Tingnan natin kung ano tatakbo. Run. Tatakbo si Kobe yan. Idol ko yan. Kasi ito yung nasatisfy niya. Ganito ang pagbasa niyan. Simula sa pinakataas, pababa. Ganon siya lagi, top to bottom. So, ganito. 24. Jersey number natin yan, 24 ang 24 ba ay equal sa 23? Hindi. So, hindi siya tatakbo. So, sa English, of course, ganito. Is 24 equal to 23? Hindi. So, hindi siya tatakbo. So, is 24 equal to 24? Oo. So, tatakbo to. Tapos, kapag napatakbo niya na yan, wala na siyang pakialam sa mga susunod na code sa baba. No? Lahat yan, hindi niya napapansinin. So, yun na yung papatakbuhin niya. So, sige, try natin. 11 naman. Run. Si Kyrie yan, idol ko yan. Ito yung tumakbo. Pagbasa niyan, ito. Is 11 equal to 23? Hindi. Is 11 equal to 24? Hindi. Is 11 equal to 11? Oo. So, patakbuhin nyo tong code block na to. Ganun lang yon. Tapos, wag nyo nang papansinin yung mga nasa baba. Ganun yon. Paano ko nalaman na hindi na pinapansin yun sa baba? Kasi, gawin natin siyang pare-parehas na na 11. 11, 11, 11. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, 11 yan 11 to, 11 to, 11 to. So, lahat yan dapat tatakbo. No? Lahat yan tatakbo. Pero pag inaran ko, si Jordan yan, idol ko yan. Ito lang yung tumakbo na code block. Kasi,
nasatisfy niya na yung condition na to, wala na siyang pakialam sa baba kahit may nasatisfy pang condition doon. So, sige, try natin 23 to. 23. So, ito, hindi niya masasatisfy dapat to, ah. So, ito yung masasatisfy niya. Ito, tsaka ito. So, dalawa. So, ito, iraran ko. Makikita nyo, si Kobe yan, idol ko yan. Ito lang yung pinatakbo niya. Pagbasa niya, is 11 equal to 23? Hindi. So, wag mong papatakbuhin yan. Wag mong papatakbuhin yan. Okay? So, ngayon, is 11 equal to 11? Oo. So, patakbuhin mo yung code block na to. Okay? Tapos, wag mo nang pansinin lahat ng mga else if sa baba kung mayroon pa. So, ganun ang lumalabas dyan. Kaya nakikita nyo, si Kobe yan, idol ko yan, ito lang yung tumatakbo. Kahit ito, nasatisfy na to yung condition, eh, hindi niya pa rin papatakbuhin to. Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Sige, gawa pa tayo ng isa pang example. Kahit anong data types naman pwede dyan. No? Pwedeng string, float, double, short byte, boolean, pwede yung mga yon. So, sige, try natin boolean. Ang boolean ay ano again? Ano again yan? True or false. So, try natin. Boolean, yan, bagong example, malinis yan. Boolean is metal. Ganyan, tanong natin kung bakal ba siya. Tapos lagay natin true. Yan yung value niya. So, gawa tayo ng conditional statement natin. If is metal equals true, pwede yan, ganyan. Patakbuhin natin yung code natin na true siya. Sorry, na metal siya. Ganyan. It is metal. Ganyan. Tapos, else if, no? Or else, kasi kung else if, obviously, dalawa lang naman yung value niyan, true or false. So, hindi mo na kailangan siguro ilagay yung else if is metal, ganyan. Hindi mo na siguro kailangan ilagay yan. Kasi, kapag hindi true, obviously false siya. Kaya else na lang, ganyan na lang. So, system.out system.out.println tapos, it is not metal. So, try natin. It is metal. Kasi makikita nyo nga, true yung metal natin. Ito yung sinatisfy niyang condition. Ngayon, makikita nyo may underline to. Ano to? Is metal equals true can be simplified to is metal. So, pwede mo pala siya i-simplify. So, itong is metal na to, yan, ganyan na lang siya, no? Yan din yan. Ito din yun. Yan ang ginawa natin kanina. Is metal equals true. So, yan din yun. Ito yung shorthand notation niya. Okay? So, try natin i-run kung gagana siya. Tama nga, it is metal. Okay? So, pwedeng ganito is metal or pwede din yung ganon. True. Pero kung siguro sanay na kayo, pwede na yung ganito na lang para mas tipid or mas maganda tignan, ganyan, kung ganyan. Mas hindi siya nakakalito pag sanay na kayo. Sa false, meron ding shorthand notation ng false, no? Siguro baka malito kayo. Pero kapag false ang gusto niyang sabihin, ganito, 'di ba? Sabihin natin false. Sige. Kapag false siya, kapag false ang metal, syempre it is not metal. Tapos syempre kapag hindi niya na-satisfy to, ibig sabihin true siya. It is metal. Check natin, ha. So ito makikita nyo, is metal equals false. Run muna natin. It is metal kasi naka-true yung metal natin. Ito yung tumakbo. Pag finals ko, it is not metal. Ito yung tumakbo. Pero tignan natin, may underline siya. Baka may shorthand notation din siya. Tignan natin. Meron nga. Is metal, blah, 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 can be simplified to exclamation point is metal. So, ito ang pag sinimplify mo yung is metal equals false. Okay? So, ito naman, false. So, sulat na lang natin dito. Kapag is metal equals false, ganyan, ang katumbas niyan ay is metal. Ganyan. Ito naman, ang katumbas nito ay is metal. Ganyan lang. Okay? So, ito, false to. Kapag wala siyang exclamation point, ibig sabihin, true yan. So, run natin. It is metal. Okay? Ito yung tumakbo. Ito yung tumakbo. Okay? Kasi false siya. Nagigets niya ba? Teka. Kakaloko-loko tayo dito. Ito dapat yun. Is metal. Dapat ito siya. It is metal. Tapos ito yung not metal. Yan. Kasi pinalitan ko na yung condition eh. So, is metal. Try ko ulit. It is not metal. It is not metal nga.
false. Kasi ito siya, not metal. So, naiintindihan niyo naman, no? Okay? O, siguro hanggang dito na lang tayo sa video na to. Tapos, sa susunod na video, itutuloy natin tong conditional statement. Kasi maraming ways para mag-compare tayo, no? Hindi lang yung equals. Halimbawa, for example, gusto ko, kapag above 18 ka, matanda ka. So, range siya, naka-range. Hindi siya yung parang iisa-isahin natin. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ang dami nun, ang daming else if nun, no? Kapag ganun ang gagawin natin. So, pwede ka gumamit ng range. May mga ano tayo dyan. Yun ang ano yun ang tinatawag nating relational operators. Papakita ko sa inyo. May picture akong sinave dito. Pero sa susunod ko na ituturo yun. Ito, yan. So, ito yung nagamit natin, yung equals, equal to. So, yan yung parang pag kino-compare natin yung dalawang value. Ito naman, pag gusto mong gamitan ng range, ito, greater than. Di ba kung naalala nyo sa math natin, merong greater than or equal to. Ito siya. Pero yung greater than or equal to dito, magkahiwalay. Sa math natin, kung naalala nyo yung ano natin, algebra, may underline lang sa ilalim niyan. Greater than, tapos may underline sa ilalim. Kaso lang, syempre, hindi natin magagawa yon. Kaya, pinaghiwalay na lang. Greater than, equal. Ganyan. Mas madali. Tapos dito, less than, ito, less than or equal to, yan. Tapos meron pang not equal to, yan. So, imbis na equals, exclamation point equals. Yun yung not equal to. So, lahat to, itatakil natin, gagawa tayo ng example sa susunod na video. Tapos, siguro sandali lang yun, no? Titingnan natin kung sandali lang. Pero, mabilis lang yun kasi na-discuss ko na yung pinaka-importante nating matutunan yung paano mag-compare, yung mga conditional statement natin, okay? Yung logic behind nun. Sige, sa susunod na video, kita-kits tayo sa susunod na video.